Congressman Terry Ridon, sir. Magandang umaga po sa inyo, Kong. Ay, magandang umaga. Maraming salamat sa pag-ibita. Ayan, Kong Terry Ridon, ano sa palagay nyo ay matindi rin itong si Attorney Binloan ba sa defense kahapon inaano yung dinidiin yung wala ka naman personal knowledge dito sa threat sa presidente dahil hindi ka pa NBI director noon. Parang di ba hearsay yan? Di ba chismis lang yan? Ano sa tingin ninyo, Congressman Ridon, sir? Natibag ba ang Director Matibag ng depensa o hindi? Paano mo matitibag si Matibag? Matibag nga yun. Matibay si Matibag. Si Matibag. Oo. Ayan na. Wala. Alam mo, kahit mag-iyak yung depensa dyan sa cross nila, wala akong masasabi doon sa kredibilidad, doon sa laman ho ng testimonya ni Atty. Matibag. No? Kasi, una sa lahat, anong klaseng cross yun? Nagtatanong ka doon sa kapangyarihan ng asawa niya, bumoto sa impeachment trial. Ano makinalaman ng asawa niya dun sa pagpapasya kung mag-i-impeach o hindi? Hindi ba? Magkaibang tao yun. Magkaibang trabaho yun. Magkaibang karera yun. Hindi ba? So, paano naging relevant yung pong tanong ngayon? Ibig sabihin, yung asawa kailangan magpaalam dun sa desisyon ng kabilang ng asawa mo. Parang yung gustong palabasin nung pong tanong po na. So, yun halimbawa yun ng mga walang kwentang tanong. Yung pong cross kahapon. Actually, marami nagulat nung madawit ang pangalan niya ng kanyang misis, si Congresswoman Matibag. Ayan. Mukhang wala sa lugar. Anyway, Congressman Terry Ridon, yung sinasabing walang personal knowledge si NBI Director Matibag dun sa sinasabing threat ni VP Sara sa presidente. Dahil hindi pa naman siya NBI Director noon. Ito ba minus factor sa prosecution? Ba't wala namang debate na hindi si Director nung nagkaroon po ng pagbabantay? Hindi ba? Bakit pa yung tinanong? Alam naman ng lahat ng tao na hindi naman si Director nung pong ginawa yung pagbabanta ng pangalawang Pangulo. Yun yung unang punto. Pero pangalawa, mahalaga siya doon kasi nung pagpasok niya bilang NBI Director, meron pong tuloy-tuloy na investigasyon. Ano ginagawa ho doon sa pagbabanta ng ating pong pangalawang Pangulo at ng kanyang pamilya sa ating pong Pangulo. Kaya inilabas doon yung talumpati ni Mayor Baste Duterte na talagang kahalintulad yung sinasabi niya Vice President Duterte na ulo yung pinag-ulo ng Pangulo yung pinag-uusapan. Ang sabi ni Vice President, gusto niya pugutan ng ulo siya Pangulo. Sabi ni Mayor Baste, isang ulo lang ang gusto niya, ulo ng Pangulo. So, it's yung pattern ng continuing threats. Yan po yung bit-bit sa lamesa ni Atty. Matibag. Ayan, ang sabi ni Director Matibag kahapon ay hindi lang banta kundi may plano na. Ayan, kung may plano na, ayan, pinag-usapan kahapon kung sino ang hitman, sino ba ang may tinutumbok na ba, may kilala na nga ba yung inupahan o kinausap ng Vice Presidente kung meron man napapatay sa Presidente. So yun ang sinasabi niya kahapon, meron pong mga persons of interest silang na-identify dito sa usapin po ng pagkakaroon ng kontrata para patayin ng Pangulo. So, siyempre, dahil nasa gitna pa ho sila ng investigation, hindi niya yon mababanggit. Pero, hindi naman na nagbago po yung mga napatunayan na ho na meron actual na pagbabanta at meron pong pinagbantaan at meron pong nagbanta. So, yun. Pasok pa rin ho yun sa ebidensya ng prosecution. Sa inyong panig sa prosecution, meron bang ilalabas na witness na may nakausap na nga at ma-identify kung sino itong inupahang hitman? Wala na ho yun. Tingin ko yung pong sinabi ni Atty. Matibag na meron ho sila at this point, no? Dahil tuloy-tuloy pong investigasyon na meron ho sila mga persons of interest. Tingin ko sapat-sapat na po yan para maipakita na hindi pa ho nagtatapos. Kasi ang sinasabi nila, ang tagal na yan, 2024 na yan, hindi ba? Hindi ba? Pero ang pinatunayan ho ni Atty. Matibag ay hindi pa ho tapos. Hindi po 2024 po nagwakas. Ayan, ito pong pagbabanta sa ating pong Pangulo. Kung sinasabing chismis lang, hearsay lang itong sinasabi ni Director Matibag, ipapatawag ba, iharap niya bang witness si former NBI Director Jimmy Santiago dahil siya ang nag-imbestiga nito noon, Attorney, Congressman? Well, hindi naman ako kailangan si Director Santiago dyan. Ang alam ko, witness ho siya ng defense. No? Pero ang malinaw naman ho, yung pong mga tauhan po, either ni Director Santiago at ni Director Matibag, na relevant doon po sa actual na pagbabanta, doon sa investigation na ginawa, na isa lang ho, si Agent Calilong at si Atty. Roto.
So magiging hostile witness ng defense itong si NBI Director Santiago, sir? Meron bang ganon? Hindi natin alam. Bahala Hindi alam. kung Ayan. paano ho nila yun na ilalatag. So ngayon po, siyam na araw na impeachment trial kung Terry Ridon. Ano ang inaasahan niyo dito sa cross-examination pa? O meron bang redirect pa laban dito kay Director Matibag, sir? Tingnan ho natin, humingi ho ng pagtutuloy po ng cross yung pong depensa ngayong araw na ito. Particular doon daw sa unsigned affidavit ni Mr. Las Cañas. No? So, tingnan natin kung may dagdag ho mga detalye na ma-elicit mula po sa ating pong NBI Director. Ayan. O nga pala, may binabanggit na kahapon na kay Cañas ba yung usapan sa Bisaya? Ano bang, hindi natin na masyado na intindihan. Ano ba yung mga sinasabi dun sa statement ni Las Cañas, Congressman Ridon, sir? Well, siyempre, yung pangunahin po na binabanggit doon na intimately involved sa Davao Death Squad si Vice President Sara Duterte. No? Pero naglinaw naman ho yung Senate Impeachment Court na ang hindi naman ho nagbibigay ng pagpapatotoo yung pong sinasabi doon sa bahagi po na yun, kundi na yan lang ho yung ilan sa mga pinagbatayan nung pong pagsisiyasat sa atin pong NBI Director dito po sa usapin ko ng threats laban sa Pangulo. Nabanggit po ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa doon. Anong sinasabi kay Senator Bato? Well, yun din ho. No? So, ibig sabihin na sila ho yung mga magkakasama dyan po sa supposedly operations, no? Dyan sa Davao City. No? Pero, again, ang reklamo siyempre, ilan po mga bakit daw sinama ang isang unnotarized affidavit. Pero, ang malinaw ho dyan, yan po mismo yung ginamit para doon sa ICC arrest, no? At pagkakapit na ngayon ng ating pong dating Pangulo, no? So, sabi ko nga ako, okay, if you insist on having it notarized, edi, anong gusto nila? Do we want to actually invite Arturo Las Cañas to the impeachment proceedings, no? So, tingin ko, at this point, hindi na masyadong mahalaga dahil ang punto lang naman ho ay ito po yung pinaggamitan ng NBI sa kanila pong mga pagsisiyasat on the threat against the President. Matatapos ba ngayon ang Article 4 sa issue ng threat na laban sa Presidente, Congressman Ridon, sir? Well, yan po inaasahan natin na matatapos na po yung depensa sa kanila pong cross. So, para pagdating ho ng darating pong linggo, makapagsimula na ho tayo sa confidential funds misuse. Kasi, gusto na rin ho talagang magtuloy-tuloy po ng publiko dito po sa paglilitis po natin. Ayan. Kailan naman po kayo haharap dun sa trial, Congressman Ridon, sir? Anong article kayo haharap? Well, ako po yung nagtitiyak ng unexplained wealth. No? So, unexplained wealth. Yung bahagi po natin dito po sa paglilitis po rito. Dito ba sa explained wealth, ay witness ba si former Senator Antonio Trillanes? Well, kasama ho siya dun sa mga nakahanay. So, titignan ho natin, no? Kung paano po yung pagkakalatag po ng mga ebidensya pag-aabot po natin doon. Congressman Terry Ridon, sir, maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga. Mga kaibigan, isa po sa prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara, Congressman Terry Ridon. Daming